I-bless ninyo si Pastora. Alam niyo po, pagka nararamdaman niyo yung bigat, mabigat yan eh. Hindi na tayo makapag-preach ah. Mabigat yan mga kapatid, pero mas mabigat yung nararamdaman ni Pastora na akala nyo lang pangiti-ngiti yan, pero deep inside, umiiyak ka, Lord, sana naging mayaman na lang ako pa. Para every time na may mga gawain, hindi ako nahihiya, Panginoon, oneness lang yung dala-dala ko. Isa lang, lagi na lang si Brother James, Panginoon, si Sister. Sila na lang. Alam niyo po, pagka ikaw ay bearer ng message, naiintindihan mo mga kapatid, kung ano po yung pakiramdam ng mga lingkod ng Panginoon. Minsan, pangiti-ngiti lang yan, pero sabi nga, sana naman naiintindihan ko yung na... Alam niyo po, nung kami po ay nag-start ng gawain sa Sacramente, alam niyo po, bawat isang butil, ang tithes namin noon, Pastorat, minsan 76 pesos. Love offering at saka tithes, 76 pesos, 126 pesos. Tatlo po kaming mga anak ni Pastor. Paano niya po kami mga kapatid mapapag-aral at mapapalaki mga kapatid? Nag-aaral pa kaming tatlo. Pero mga kapatid, siya po ay bearer ng message ng Panginoon. Sabi po niya, God will provide. Hallelujah. Dumating mga kapatid, Lunes pa lang, hindi na kami pumasok ng kapatid. Lunes pa lang, hindi na po kami, hallelujah, makapasok magkakapatid. Bakit? Abay, pamasahe pa lang, papunta po ng mga karam, 10 piso. Pagkapabalik, 10 piso. Paano mo mapagkakasya ang 112 na tithes at saka love offering? Sabihin nyo ngayon mga kapatid. Kaya sabi ko sa isip-isip ko, Lord, tulungan mo kami, Panginoon, yung hirap ko ngayon, hindi ko ipapadama sa pamilya ko. At hindi ko po nais, mga kapatid, sabi ko, Lord, hindi ko po nais mararamdaman ito ng iyong iglesia. Pero hindi pa ako pastor noon. Nag-aaral pa lang po ako noon. Pero sabi ko, Lord, ako po'y naniniwala. Hallelujah. Ikaw, Panginoon, hallelujah, ay aking pinupuri at alam ko po, Panginoon, meron kang kamangha-manghang gagawin sa buhay namin. At naniniwala po ako mga kapatid, bawat isa po sa atin dito, tayo po'y mga carrier ng message. Hallelujah. At alam niyo po mga kapatid, kung ikaw ay carrier ng message, hallelujah, yung mga tao gusto kang makita. Hindi yung pagpunta mo pa lang dyan pa lang sa labas ako. Ang nagaganon, demonyong ko, pumunta lang ako dito. Ha? Pero pagka nakikita ka nila mga kapatid, nandiyan ka pa lang, naglalakad ka pa lang dito, naaamoy na yung amoy durian. Amoy, anong amoy yun? Yung lakos. Yung amoy mo pa lang, naaamoy pa lang nila, oh, praise the Lord, hallelujah, nandito na naman si sister, nandito na naman si brother, hallelujah, glory to God. Pero yung pagka ikaw hindi ka carrier ng message, hallelujah, anino mo pa lang, Diyos ko po, ganyan-ganyan na yung si pastor, oh, nandito na naman itong taong ko. Pero mga kapatid, kung carrier ka ng message, the Bible says, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. So we say amen. Lahat ng mga namamangha sa ginagawa ng Panginoon, ipalakpak na may kalakasan. Number 2, kailangan meron po mga kapatid, movement. Meron pong paggalaw. Alam niyo po, nakakatawa po, kahit na mga kapatid, ilan lang po tayo sa bilang. Pero kung meron pong movement, mga kapatid, naniniwala po ako isang araw, babagbagin ito, Pastora. Lalagyan nyo ng second floor. Yung second floor, yun yung kwarto ninyo. Ito, church na po ito dahil pinuno na po kayo at pupunuin kayo ng ating Panginoon. Pero kailangan mga kapatid, gagalaw ka rin sa doon sa Panginoon. Kailangan natin gumalaw. Hindi yung ganun-ganun lang mga kapatid. Kailangan meron po mga kapatid, shaken. Hallelujah, meron pong paggalaw mga kapatid. Hallelujah. Pagka ikaw mga kapatid ay gumagalaw mga kapatid, ang demonyo, hallelujah, natatakot na yan.
Sabi sa amen. Yung mga demonyo, mga kapatid, hallelujah, natatakot na, uy, si sister. Ano ng pangalan mo, sister? Angeline. Si Sister Angeline, gagalaw to. Sabi kanya ng demonyo, pagka ito gumalaw, hallelujah, yung anak ko na inaalagaan sa Barangay Panyaga, hallelujah, ang tagal ko yung inalagaan. Magmula pagkabata hanggang ngayon, tapos bigla nitong di-disciples, hallelujah, magiging disciple na ng Panginoon. Gagawa yun ng paraan, Sister Angeline. Hallelujah, just because you have a movement, hallelujah, yung pamilya mo, mga kapatid, yung pamilya natin, hallelujah, pagka meron pong movement, mga kapatid, hallelujah, yung mga pamilya ninyo, mga kapatid, meron pong transformation. Yes. Meron po, mga kapatid, pagpapagong magaganap sa kanila pong buhay. So, say amen. Huwag mong sabihin Katolik kasi yung nanay at saka tatay ko, ano, universal naman tayo. Ang ibig sabihin ng Catholic, universal. Pagka sinabi, pagka pumasok pa ako dyan sa inyo, tatanggalin nyo itong, halimbawa ito, tatanggalin nyo itong Diyos-Diyosan ko, ay hindi, dyan lang yan. Huwag nyo munang, oo, pagka pumunta ka doon, mawawala yan, babasagin lang ni pastor. Hindi yan pupunta. Hello? Sister, anak, pagka pumunta ko dyan, magpapalta ako. Lagi akong nakapantalon. Ay, oo ma, hindi ka pwede pumunta doon na nakapantalon. So sabi niya, Pastor, bakit mo naman pinapantalon dito? Alam mo naman, nakapalta tayo, tapos papalta. Mga kapatid, pagka ganyan ang perception natin, wala tayong mahikaya. Hello? Hayaan niyo mga kapatid na meron pong makikita po nila mga kapatid. Ay, alam niyo po dun sa amin, hallelujah, ang dami po dun bakla. Nung pumasok pa mga kapatid, ganito. Tapos meron pa sa amin pumunta, nakalive po ba yan? Naku po, papalang nila po. Nakalive po yan. Medyo kailangan pala mag-ingat. Alam niyo mga kapatid, may mga pumasok po doon, nanay. May pumasok po doon. Pagpasok. Tomboys. Kala ko mga kapatid, lalaki. Kaya lang, meron pong abs dito Sabi ko na po. Tapos may mga pumasok po doon mga kapatid, mga nakapantalon, kababaeng tao, may mga hikaw, talagang mga pagkista. Sabi nung isa sa akin, Pastor, tatagapin ba natin yun? Yung ganyan. Yan ang hinahanap ni Lord Tapos yung iba doon mga kapatid, sakit ng ulo ng nanay. Sige nga, pumunta kayo ng church para mabago kayo. Ginawa nyo pa kaming, mental hospital. Pero mga kapatid, because there has a movement, hallelujah, na-transform ang kanila pong buhay. Nagkaroon po ng pagbabago sa kanila pong buhay at glory to God hanggang ngayon mga kapatid. Hallelujah, nagpapatuloy sila sa harapan ng Panginoon. Hindi mo na kailangan sabihin mga kapatid, ganito ang pananamit ng mga apostoliko, ganito ang ginagawa ng mga apostoliko mga kapatid. Hallelujah, nakikita kasi sa buhay ng mga tao mga kapatid sa kapaligiran nila. Kahit na hindi mo na sabihin, kapatid, kailangan mo maging holy dahil ikaw nabubuhay ka na may kabanalan, mga kapatid. Hallelujah, nagkakaroon ng movement sa buhay nila, mga kapatid. Hallelujah, nagkakaroon, hallelujah, ng pagbabago sa kanila pong buhay. Si sister, kayo po, matagal na po kayo ganyan, sister. Matagal na po. 3 years. Sister niyo po. In the name of Jesus, sinasabi ko po ito, makakalakad po kayo muli. Lakasan niyo lang po yung loob niyo. Pinagaling po kayo ng inyong pananampalataya. Pagagalingin po kayo sa inyong pananampalataya. Ang dami po namin mga kapatid pinupuntahan. May mga bata, nagpapapinding po kami. Pero mga kapatid,
Sabi ko, magastos pala talaga ang soul winning. Masakit. Yung bulsa namin dati, laging may laman. Pero nung gumagawa kami mga kapatid sa gawain ng Panginoon, hallelujah, masasabi mo na lang, oh, God will provide. Pero mga kapatid, nasasabi ko, napakabuti ng Panginoon sa ating mga buhay. Minsan ang mga pastor, mukha lang maraming pera. Mukha lang mayaman. Mayaman naman talaga kami mga kapatid. Pera lang talaga ang kulang. Kaya sabi ko, Lord, hallelujah. Yung ginagawa namin ito, ako po'y naniniwala, hindi man kami pagpapalain ni Lord. Yung mga taong nasa paligid namin, yun yung pagpapalain. Okay lang sa amin. Kasi pagka pinagpala sila pagpalain, hindi kami. Kayo, yung mga ginagawa kanina, may mga umiiyak pa dito. Yung mga ginagawa sa atin ng ating pong mga pastor, yung lingkod po ng ating pong Panginoon, huwag ninyong baliwalain. Huwag ninyong baliwalain. Gusto niyo ng pagpapala? Hello? Gusto niyo ng pagpapala? Lagi niyong pagpalain yung lingkod ng Panginoon. Gusto niyo ng pagpapala? Pagpalain niyo din yung inyong mga kapatid. Pagka nakikita niyo, hallelujah, ito si brother, lagi na lang itong malungkot. Malungkot. Tingnan niyo, biglang ngingiti yan. Ano yun? Pero pagka nakita niyo naman mga kapatid, pagpalain niyo din sila. Hello? Pagka nakikita niyo mga kapatid na medyo malungkot ito, siguro walang maisain. Meron kayong bigas mga kapatid, bigyan niyo sila. Para ano? Para may movement. Ang hirap kayang pumunta sa mga mag-OBE na gutom. Nasubukan ko po yan mga kapatid, nag-OBE kami. Tapos nagbibigay ng malamig na tubig, sabi sa akin, oh, Pastor, malamig na tubig po. Sabi ko, hindi pa kami kumain, nasakit na ng tiyan ko. Pwede bang uminom ng malamig na tubig na wala pang laman ng tiyan? Ay, saglit ang pastor, meron po ditong baduya. Malapit ng maluto. O sige, mamaya na ako iinom. Hello? So sa pagkakataon pong ito mga kapatid, lastly, kailangan po mga kapatid, you will become a model. Dapat maging model po tayo. Shall we say model? Kinakailangan maging model po kayo. Paano nyo mapapatunayan sa sarili nyo na model kayo? Pagka pumunta kayo sa isang lugar na nagiinuman mga kapatid, igagalang ka po nila. Halimbawa, nagiinuman po silang ganyan. Uy, si pastor yun ah. Mahihiya po sila mga kapatid, tatakpan nila yan. Pastor, pasensya na po. Napainom lang po ng kaunti. Tapos nakita mo doon, 10 na yung nakaano, container pala. So, bibigyan ka po nila ng galang. Pero pagka kayo po ay hindi po model, makinig po kayo dyan sa likod, pagka kayo po ay hindi po model, pagka meron po nagiinuman, oy Brother James, tagay muna. Halika dito, sister. Tagay muna, dati naman tayo magkakasama. Bakit ka nila aayain? Kasi hindi po nila nakikita mga kapatid ang Panginoon sa buhay mo. Pero pagka nakikita po nila ang Panginoon sa buhay mo, ikaw ay isang model, hallelujah, makikita po nila mga kapatid, ako si Pastora. Pastora, pasensya na po, bibilisan na namin uminom. Eh di ba, tagal inumin yung 2x2. Tinutungga na mga kapatid. Pumunta po kami sa gawain mga kapatid. Hallelujah, excited pa naman akong magturo. Pagdating namin doon mga kapatid, sa letra ng O! 75! Sabi ko, Lord, magkaroon nga ng movement dito, Panginoon. Alam niyo mga kapatid, bigla sila nagsitigil. Tapos sinabutan kami ng card. Hindi. Sabi nila, Pastor, pasensya na po ha. Ano lang, libangan. Sabi ko doon sa,
libangan, 3 oras na yata kayo nag-ano, pastor. Ang libangan kasi, minuto lang ang usapan dyan eh. Pero yan o, inaaraw-araw ko na. Pero ako po'y naniniwala, sabi ko sa kanya, meron kasing pagtawag uli ang Panginoon sa buhay mo. Ilan sa atin dito mga kapatid, nais mong maging tunay na disipulo ng Panginoon, tas ang kamay. Kung nais mong maging tunay na disipulo ng Panginoon, anumang pagsubok ang atin kung kakaharapin, lagi mong inilalagay sa puso at isip mo mga kapatid, kasama mo ang Panginoon. Magiging model ka mga kapatid. Pagka ang mga tao na nakapaligid sa iyo, gusto ka po nila kasama, pastor. Hindi po yung pagka nakikita ka po nila, gusto ka nilang layuan. Yung mga model, lumalakad po ito ayon sa kalooban ni Lord. Shall we say amen? Pagka nakita ka pa lang nila, yung puso nila, ay, si pastora. Talagang pagka nakita po nila, ay, si sister. Ay, si brother. Pero pagka dumarating ko, nagre-review na to, di mo. Nandito na naman. Pero pagka nakikita ka nila mga kapatid, gusto ka nila. Kasi po mga kapatid, modelo ka. Gusto nilang maging kamukha mo. Hello? Bakit ka nagiging modelo? Kasi gusto nilang maging kamukha ka nila. Pero kung ayaw ka nila mga kapatid maging kamukha, hindi yung kamukhang uniqueness nga eh. Ibig sabihin, gusto po nila yung karakter at nakikita nila ang Panginoon sa buhay mo. Pagka nakikita nila ang Panginoon sa buhay mo mga kapatid, nagsasalita ka palang umiiyak na po sila. Sabihin mo, mahal ka ni Lord, tapos naiiyak-iyak na po. Sabihin mo, alam mo kapatid, dati ganyan din yung buhay ko. Bakit nangyayari mga kapatid na minsan dinadaan tayo? Ulitin ko po, hindi porket true disciple ka, hindi ka dadaan sa mga pagsubok ha. Hindi porket true disciple ka, lagi na lang ginhawa ang mararanasan natin. Ano ba yun? Kailan ako naging true disciple, Lord? Bigla naman kaming nawalan ng pinansyal. Kaya kami nawalan ng pinansyal ni Lord minsan para hindi ka magmalaki sa sarili mo Hello? Kaya minsan mga kapatid, ina-allowed ni Lord na minsan magkasakit ka para mapatunayan mo sa sarili mo na He is the Jehovah Jireh, the God who healed us mga kapatid. Hallelujah, nawawalan tayo para mga kapatid, ipakilala ni Lord, hallelujah, that He is the Jehovah Jireh. My God will supply all our needs according to His riches. Kaya mga kapatid, kung kayo po'y nawawalan, gusto lang patunayan ni Lord sa atin po mga buhay, mga kapatid, na kaya niya mga kapatid, hallelujah, magpaulan ng mana mga kapatid sa gitna ng wilderness. Magpahangin at baba ang mga pugo. At kaya ni Lord mga kapatid, ang mag-uumapaw ang fountain, ang tubig mga kapatid sa atin pong, hallelujah, kalagitnaan sa umaga pong ito. So ako po'y naniniwala mga kapatid, lahat tayo dito i-bless ni Lord. Meron na lang akong 2 oras, bali 5 minutes na ako nagsalita. May 2 oras na lang. Okay lang ba sa inyo? Oo, tapusin na. Parang gusto niya na tapusin na. Hindi mga kapatid. Minsan, tayo po mga kapatid, naiinip na rin sa paglilingkod kay Lord. Yan ang totoo. Lalo pag sinabi ni Pastor, matatapos na ako. Ano si Pastor? Sinabi niya matatapos na pero 1 oras pang nagsasalita. Mga kapatid, matatapos na ako Di, medyo nagagalak ka na. Tapos sasabihin ni, ang dami pang sinabi ni Pastor, dumating na ang 2 oras, nagsasalita pa rin siya. Sabi niya, ba ito si Pastor? Wala na, sa susunod, hindi na kami pupunta dyan. Bakit? Mas marami ang preaching kaysa sa worship. Pagka pumunta ka na naman sa ibang church, ano ba dito? Mas maraming worship kaysa sa preaching. Maghahanap ka na naman ng ibang church. Sasabi mo, ay, dito na lang ako. Kalahati ang preaching, kalahati ang worship. Hanggang sa mga kapatid, matutunan mo na minsan wala na ring worship, wala pa ring preaching. Bakit? Dahil ang ninanais mo mga kapatid, yung papetiks-petiks ka na lang.
Nais ko pong sabihin sa inyo ito mga kapatid, sa umpisa lang mahirap ang pagiging true disciple. Sa umpisa lang mahirap, tapos pahirap na ng pahirap. Hello? Una lang na mahihirapan tayo, tapos pahirap na ng pahirap. Pero habang nahihirapan ka, no pain, no gain. Habang nasasaktan ka, lalo kang tumatapang. Hallelujah, bawat hamon sa buhay mo mga kapatid, lalo mong sinasabi, sige lang Lord, hallelujah, makikipagbaka ako Panginoon, nakasama kita, kahit na minsan Panginoon, natulong ba ako Panginoon, pero alam ko, ipabangon mo ako Panginoon, because I believe, walang, hallelujah, weapon na mananahig laban sa akin, sapagkat kasama kita, you are always there for me. Alam niyo po, sa panahon mga kapatid na tayo po'y napapalayo kay Lord, huwag mong isipin na malayo talaga si Lord. Parang pandak, ang pagod na pagod ng tumakbo, pero ang takbo niya ganyan lang. 5 minuto nang tumatakbo, ito yung si Lord, tinatakbuhan niya, parang gumaganyan, takbo ng takbo. 5 minutes lang tumatakbo, pero ito lang si Lord, oh. Kaya pagka bumalik ka, sabi po ng Bible, yung prodigal son, pagbalik niya, hallelujah, hindi nagmamadali yung prodigal son. Ang nagmamadali, mga kapatid, yung ama niya. Hallelujah, sabi po ng Bible, natanaw pa lang ng ama niya. Hallelujah, yung prodigal son, mga kapatid, na anupat yung ama, mga kapatid, tumatakbo. Hallelujah, habang sa po'y tumatakbo, mga kapatid, alam po niya, mga kapatid, na meron pong transformation na nagaganap sa kanyang anak. Kaya mga kapatid, yung mga kapatiran dyan, yung mga tao po dyan, mas naisip po ninyo yung mga hopeless. Huwag kayong magpunta dyan mga kapatid, yung mga matataas ang tingin po nila sa sarili nila. Ang turuan po natin mga kapatid, yung mga hopeless. Kasi ito, magpapakamatay na sana to. Pero nakita niya mga kapatid, ngilitian mo. Tapos yung tantalizing eyes. Yung pagngiti mo pala minsan, pastoro, ay, may nagmamahal pala sa akin. Ilang beses ko na naranasan yan, mga kapatid. Yung umiti po ako, may nagmumuto. Tapos nginitian kong ganyan, mga kapatid. Tapos bumalik, hinahabol ako, pastor, kayo po pala yan. Ako po yung tinuturuan niyo doon sa sa ganitong lugar. Ay, opo. Oh, kumusta na? Salamat, pastor, na parang nakita kita parang gumaan yung pakiramdam ko. Bakit mga kapatid? Kasi nakikita niya, model ka. Pero mga kapatid, ang hirap sa isang disciple, ang ugali niya parang kay Judas. Sana mga kapatid, kung meron man dito magbibitray sa Panginoon, hindi pa huli ang lahat mga kapatid. Yung tatalikod ka kay Lord, kagaya po ni Peter. Siya po mga kapatid, hindi po siya mga kapatid gumawa ng pang-everlasting na pagsisisi. Kundi mga kapatid, nung nakita niya si Jesus Christ, hallelujah, na ipinako sa cross, hallelujah, na ano po siya. Sabi niya totoo pala yung sinabi ni Lord, sa 3 beses na pagkakaila ko, titirao ang manok, doon po niya naalala. Pero si Judas, binitray din niya ang Panginoon. Pero gumawa siya ng paraan mga kapatid, nagpakamatay po siya. Ilan sa atin dito mga kapatid, alam mo nang true disciples ka, tapos tumatalikod ka pa sa pagiging disciples. Tara, punta tayo sa ganitong barangay. Ay, Aki, pupunta dyan. Tamahira, mainit, ang patang. Ang patang-patang. Mag-uubi tayo. Akin ay, mainit. Tapos ayaw mo mapunta sa impyerno. Iyan ni 39 degrees lang yan. Ang impyerno, 150 siguro. Baka hindi lang. Tapos pupunta ka lang, sasabihin mo lang dun sa isang tao na mahal siya ni Lord. Tinatamad tayo mga kapatid na sabihin sa taong yun. O sana ngayon mga kapatid, magising na tayo sa katotohanan.
Hallelujah. May mga tao sa paligid natin. Kulang na lang na sabihin mo sa kanya, mahal ka ni Lord. Hallelujah. Pupunta na sila dito sa church. At tatanggapin nila ang Panginoon, mga kapatid. Huwag ninyong ipakilala itong church natin dito, mga kapatid. Dahil marami magaganda po ang church. Ang ipakilala nyo ito, si Jesus Christ, mga kapatid. Dahil pagka nakilala nila si Jesus Christ, mga kapatid, hallelujah, itong church na ito, na andito ang Espiritu ng Panginoon, nararamdaman ko ang Espiritu ng Panginoon dito, kaya mananatili ako. Nais kong makaharap ang Panginoon sapagkat napipil ko ang Espiritu ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa ating pong buhay, huwag po tayo mga kapatid titigil na sabihin sa ating mga mahal sa buhay, Mapa, may mama at papa ka ba? Mama, yung papa mo. O di sabi ko, Mama, mahal kita, mahal ka rin ni Lord. Meron ka pang mama at papa. Nandito sila kayo. O sabi, Mapa, mahal tayo ni Lord. Kaya kailangan magbago na tayo. Sabi mo sa katabi mo, kailangan magbago tayo. Kasi kung hindi ka magbabago, mga kapatid, yung pagbabago mo na lang talagang hinihintay nila, sasama na sila dito. No. Hinihintay na lang nila yung pagbabago mo. Na pagkadating ng umaga, maaga kang nagigising at naghuhugas ng mga pinggan at baso. Pagka ginawa mo yan, sabi ng mama at papa mo, anong oras pa mag-uumpisa doon sa inyo, sa church ninyo? Bakit ma? Sasama ako. O diba, malaking miracle yun. Tapos gusto mo, pumunta pa doon sa bayan ng Lingayen at doon ka mag-distribute ng OBE o doon mo iturang OBE. Yung mama at papa mo, kailangan din ng kaligtasan yan. Yung mga kapatid mo, kailangan din ng kaligtasan yan. Pagbabago mo na lang talagang kulang, sasama na sila. Kaya nung sinabi ko yan mga kapatid sa mga young people, ngayon kasama na rin nilang naglilingkod. Kasama na rin natin sila mga kapatid na naglilingkod sa atin kung Panginoon. Kailangan natin mga kapatid, kung nais po natin mga kapatid ng transformation sa bayan ng Lingayen, kailangan magkaroon muna ng changes sa atin po mga puso't kaisipan. Sabi sa amen. Pagka meron pong pagbabago, magugulat ka na lang. Pagka sinabi mo, sister, hallelujah, mahal ka ng Panginoon. Sister, mahal ka ng Panginoon. Brother, gagamitin ka ni Lord. Mahal ka ni Lord. Hallelujah. Mahal ka, mahal ka, mahal ka. Magugulat ka na lang isang araw kahit na nakaupo ka, mga kapatid. May mga taong nananalangin sa iyo, sasabihin, Lord, salamat Panginoon. Ginamit mo ang taong ito, Panginoon, sa akin. Nakilala kita ng lubos. Maiiyak ka na lang sa puso't isip mo. Bakit? Ginamit ako ni Lord. Kasi ginawa kang model ng Panginoon. Pero kung hindi ka magiging model, sasabihin ko sa inyo mga kapatid. Kahit na sabihin mo, Lord, sabihin mo sa mga tao, mga kapitbahay, binago na ako ni Lord. Saan banda? Mahal tayo ni Lord. Kami lang ang mahal ni Lord. Bakit ikaw hindi nakikita yung pagmamahal ni Lord sa'yo? Pero mga kapatid, kung meron pong changes sa ating pong mga puso't kaisipan, you become a model. Makikita mo mga kapatid, ang malaking pagbabago sa buhay niya. Even sa ating pong mga puso. May natututunan po tayo. Hindi ko po kayo kinokondem, baka mamaya hindi na talaga ako dito makabalik. Nais ko lamang pong buksan ang ating pong puso't isip. Mahal tayo ni Lord, tama po. Kaya nga tayo nagaganyan, di ba? Loving God, loving people. Lagi tayo nagaganyan. Pero minsan, si God na lang ang nilalab natin, hindi na ang people. Alam niyo po, para kayo po ay makapagbigay ng kapatawaran, kinakailangan mga kapatid, magkaroon ka muna ng kapatawaran sa ating pong Panginoon. Ihiling mo ngayong araw na ito. Kung meron kayong mga tao, mga kapatid, nakapaligid po sa inyo, na meron po kayong sama ng loob, sa umaga pong ito, sa tanghali pong ito, sabi mo kay Lord, Lord, nasaktan ako ng taong ito, pinapatawad ko po siya. Patawarin mo ako kung paano niyo ako pinapatawad, patatawarin ko po siya.
Kahit hindi nyo pa po siya nakikita mga kapatid, pinatawad din na po siya. At pag uwi po ninyo sa inyo pong mga tahatahanan, ipakita po ninyo kung paano po ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Dahil kung makikita nila mga kapatid ang pagmamahal ng Panginoon, so nagmamanifest ang pagmamahal ni Lord, ang love ni Lord sa atin po mga buhay. Meron pong changes, may movement na mangyayari. Pagbalik namin dito mga kapatid, hallelujah, hindi na po tayo nakabentilador, naka-aircon na. Isang taon pa lang naka-aircon na kayo. Uy, bakit aircon na po ah? Kasi pastor, sinira na namin ito eh. Nag-second floor kasi pastor na oh. Yan ang vision mga kapatid. Tapos si sister oh, yung katabi niya, hindi lang siya may camera na oh. Grabe. Tapos si sister oh, 10 yung disciples niya. 2 na lang pastor. Gusto niyo ng changes? Gusto niyo ng transformation? Umpisahan mo sa sarili mo. Nung ako po mga kapatid ay hindi pa po nag-change. Alam na asawa ko. Lagi niya pong sinasabi, hallelujah. Mahal ako ng asawa ko. Mahal na mahal ako. Kaya sa sobrang pagmamahal niya, binibigyan niya ako ng problema. Mahal ako ng asawa ko. Kaya magdamayan tayo mga kapatid. Problema ako dati ng asawa ko. Laging sumasama ang loob niya. Buntis siya mga kapatid. Nagkaroon ako ng nahulog sa tulay. Ilang beses ako nahuhulog sa tulay. Sabi niya, maghiwalay na lang tayo. Sabi ko kung yun ang kalooban ni Lord, sige maghiwalay na lang tayo. Yung ibang tao ang tingin sa'yo para kang perfect. Yung ibang tao ang tingin sa'yo mataas, pero ang Panginoon hindi siya natutulog. Alam ni Lord yung ginagawa mo. The moment na narinig ko yan sa asawa, sabi ko kay Lord, Lord, tulungan mo akong magbago. Kasi paano ko babaguhin yung ibang tao? Paano ako magiging instrumento mo na mabago ang ibang tao? Kung ako mismo walang pagbabago sa buhay ko. I need your power, Lord. Nais ko po yung kapangyarihan. Alam niyo po nung time na ayoko na sanang magpagamit sa likod ng pulpito, pastora. Hallelujah. Sabi ko sa kanya, ibabalik ko na yung license ko kay Bishop. Hindi na ako magtuturong sa mag-mentor. Hindi na po ako talaga gagalaw. Wala na akong gagawin, Lord. Alam niyo po, pag-uwi ko, ewan ko kung nabalitaan niyo po, yung 4 na buhawing nagkasunod-sunod dito po sa Pilipinas 2023, 4 na buhawi na nagkasunod-sunod, isa sa Makati, isa sa Cavite, isa mga kapatid sa Batangas, at isa sa Pampanga. Ako po ay nagbabiyahe sa Pampanga mga kapatid, yung dumaan ang buhawi na yan. At mga kapatid, habang ako po'y Lord, ayoko na talagang magpagamit sa iyo. Biglang tumilim yung paligid, mga kapatid. Hallelujah, bakit ganito, Lord? Sabi ko, ganyan na nangyayari. Sabi ko, pero hindi pa rin, ayoko na magpagamit. Tumatawag ako kay Bishop, mga kapatid, hindi siya sumasagot. Hallelujah, nag-live po ako, biglang tumilim yung paligid, mga kapatid. Talagang sobrang dilim, tapos ang lakas ng ulan. Maya-maya mga kapatid, doon yung mga eucalyptus sa expressway, sa Pampanga. Bigla pong nagsipag-bagsakan mga kapatid sa harap ko. Yung mga nasa unahan ko mga kapatid na mga van, na bagsakan po sila, yung mga truck, mga kotse na bagsakan sila. Hallelujah, in Jesus' name, in Jesus' name. Sabi ko talaga mga kapatid, kita-kita ko yung nagbabagsakan ganyan. Bumagsak sa likodan ko yung malaking puno ng yung sanga ng eucalyptus. Talagang umangat po akong ganyan mga kapatid. Tumalo na ako sa sasakyan. Sabi ko, in Jesus' name. Pagkasabi ko ng in Jesus' name, gumanyan po yung malaking sanga. Pa! Sabi ko, Lord, susunod na ako sa kalooban mo. Tapos tako ako mga kapatid. Sigawan na yung mga tao doon, mga kapatid na nakas na ulan. Sabi nila, sakla na. Namamatay na kami.
Pero ako po nanginginig, sabi ko, Lord, susunod na ako sa looban mo. Bakit nangyayari sa atin yun? Para na isibigay ng Panginoon ang mensahe na ito. Huwag kang susuko dahil hindi ka sinusukuan ni Lord. Habang tayong lahat ay nagsisikayo ng mga kapatid. Meron tayong uniqueness. Pwede nyo bang ituring ang bawat isa dito na magkakapatid sa harapan ni Lord? Yung inyo pong pastor ay ituring nyo pong nanay. Yung inyo pong si Minister Philip, ituring nyo pong isang tunay na tatay. Ano sabi po mga kapatid ng core values number 6? Naalala nyo yan? Commitment before time. Yung core values number 7, sabi po doon, lifelong relationship. Ang ating pong relasyon, hindi lamang po dito. Shall you say amen? Hanggang sa kabilang buhay, magkakapatid pa rin dapat tayo na. Makikita ko kayo dun sa kabilang buhay. Sabi ni Pastora Sara, Pastor, ito na yung dating tinuturuan mo. Ito yung pinalaga sa akin ni Lord. Oh, praise the Lord, sister, nandito ka. Grabe, nandito ka. Sana mga kapatid, hindi ko po kayo makikita dun sa ibaba. Sumisigaw, Pastor! Help! Sana mga kapatid, yung atin pong relasyon hanggang sa kabilang buhay. Makikita ko pa kayo doon mga kapatid. Gaano man kahirap ang atin pong mga suliranin na pagdadaanan, nawa magkaisa po tayo na ang bawat isa po sa atin magkaroon po ng kaligtasan. Shall we say amen? Sino po sa inyo dito yung nahihirapan mga kapatid sa kanya pong buhay? Marami pagsubok na sa kanya. Lahat po tayo meron po mga pinagdadaanan pagsubok. Pero ang kagandahan, pangako ni Lord, hindi kita iiwan, ipababayaan mo. Anumang sitwasyon meron ka po sa mga sandali pong ito, nais ko pong sabihin sa inyo, pinagtagumpayan na yan ang atin pong Panginoon. Mahal tayo ni Lord. Kung paano tayo minahal ni Lord, i-share din natin ang pagmamahal ng Panginoon sa ibang mga tao. Gusto niyo lalago? Umpisahan mo mga kapatid na sabihin sa iyong mga mahal sa buhay. Mga kapatid, mahal tayo ni Lord. Sa iyong mga kaklase, sabihin mo, kaibigan, friend, classmate, mahal tayo ni Lord. Magkakaroon po ng movement sa lugar na ito. And be a model. Shall we say be a model? Pagka kayo po'y naging model, marami mga tao, mga kapatid, ang gustong makasama. Habang atin po mga kapatid, ikinanta sa atin po mga kapatid. Dito ka lang sa buhay ko, dito ka lang sa puso ko, hanggang sa huling pagtibok nito. Dito ka